Mga ibang estudyante, lumabas kayo at pumila. Magkakaklase naman tayong lahat. Anong meron na hindi namin pwedeng pakinggan? Maria, hindi naman siguro na may kakaiba kang sakit na nakakahiya, nasisaya, at natatakot kang malaman ng lahat? Anong pakialam mo? Sinabihan kayo ng school nurse na umalis, hindi ba ninyo narinig? Estudyante? Buntis ka. Paano nangyari yon? Doktor, sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Paano ako magkakamali? 3 buwan ka na, dapat mong tawagan agad ang boyfriend mo. Wala akong boyfriend. Wala, kaninong anak ito? Para makapag-ipon ng matrikula ng mabilis, ito lang ang paraan. Ganda. Huwag mong sabihing hindi mo alam ang mga patakaran dito sa bar. Kapag kami ang bumili ng inumin mo, kailangan mong uminom kasama namin. Huwag kang mahiya. Halika na, ganda. Mag-toast tayo ng magkakabit ang braso. Hindi ako umiinom. Uminom ka. Habulin siya. Sabi ko, ang dati mong problema sa allergy sa babae hindi pa rin gumagaling, ha? Ngayon, tutulungan kitang sirain ang panata mo sa paghahanap ng ilang magagandang babae. Isuot mo ito. Umalis ka. Hindi ako interesado sa mga babaeng ito. Ikaw naman, matandang binata, dapat mong subukan kahit minsan. Gino, tulungan ninyo ako. Pare, babae ko yan. Lasing siya at nagtatalo lang kami. Halika rito. Bitawan mo ako. Gino, hindi ko siya kilala. Anong sinasabi mo? Hindi mo ba narinig na sinabi niya na hindi kanya kilala? Sino ka ba? Nakikialam ka pa. Parang siya ang pinakamayaman sa lungsod, si Daniel Garcia. Hindi natin siya kayang awayin. Takbo! Gino, salamat po. Tuwing lumalapit ako sa isang babae, nahihilo ako. Bakit sa kanya ayos lang? Baka kaya... Dito ka na matulog ngayong gabi. Bukas na kita pauwiin. Hoy, sir, ang init talaga. Napakayaman ni Daniel Garcia. Kapag humipo siya ng babae, may babalik na epekto na ikakahimatay niya. Sa paghahanap lamang ng tunay na pag-ibig, maaaring mawala ang sumpang ito. Matanda ka na ba? 20. Ay nako, lasing na ako. Hindi ako makapaniwala na may ginawa akong napakakatawang bagay. Wow, ang ganda ng katawan nitong mister. Kagabi? Huwag mo sabihing hihingi siya ng pera sa akin. Matanda na siya. Puro itsura, walang stamina, 50 wala nang dagdag. Ano ang sinabi mo? Hoy, mister, matanda ka na. Pakinggan mo ang payo ko, humanap ka ng totoong trabaho. Sa ganitong trabaho, hindi lang itsura at pangangatawan ang importante. Minsan, kailangan mo rin ng stamina. Ikaw? Metropolis University. Ang proyektong pinunduhan ng Metropolis University, bilisan natin ito. Opo, Daniel. Daniel, ako ang may pagkukulang. Hindi ko napansin na may nakapasok. Okay lang. Ano ang nangyayari? Narinig ko na ang paaralan ay may isang misteryosong benefactor. Dumadalaw ang benefactor sa paaralan ngayong araw.
Diyos ko, ang benefactor pala ay si Daniel mula sa Davis Group. Ang gwapo niya. Iyon ang lalaking model nung gabing yon. Hello, Daniel. Hello, Danielle. O hindi talagang nasa problema na tayo ngayon. Ayon sa chismis, ang napili para sa sponsorship na ito ay hindi lang para sa kolehiyo. Ito ay panghabang buhay na sponsorship. At sa hinaharap, may pagkakataon pa na mag-intern sa kumpanya ni Daniel. Kung mapipili ako, magkakaroon na ako ng pera para makapag-aral. Sabi nila, ang pamantayan ngayon ay sobrang strikto. Hindi lang mataas na grado ang kailangan magaling ka sa lahat ng aspeto. Moral, katalinuhan, pangangatawan, sining at paggawa. Isang tao lang ang pupunduhan nila. Talaga? Ganun ka-strict? May kamag-anak ako sa kumpanya ni Daniel. Siyempre totoo yun. Nitong mga nakaraang araw, palagi akong nakakaramdam ng pagduduwal at parang gusto kong sumuka. Hello, Daniel. Hello, Daniel. Pregnancy test. Ipasa ang balita. Para sa pagpili ng sponsorship na ito, lahat ay dapat sumali. Opo, Daniel. Oo, tama. Siguraduhin makahanap ng ilang babaeng doktor na may malawak na karanasan sa gynecology. Yun ba ang tinitignan para sa sponsorship ng estudyante? Gawin mo lang ang sinasabi ko. Opo. Hoy, Lola. Daniel, ang mga babaeng iyon sa gabi, nahihimatay pa rin ba sila kapag hinawakan mo? Lola, ang problema ko, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon. Paano ako hindi mag-alala? Ang lahi ng pamilya Garcia ay palaging mahirap ipagpatuloy. Ating kakaibang kondisyon bu ay hindi pa rin gumagaling. Lola, maghintay ka lang ng kaunti. Baka sa ilang sandali, hawak-hawak mo na ang iyong apo sa tuhod. Huwag mong lolokohin ang iyong lola. Hay, ang kulit mo. Anong hinahanap mo? Nag-ayos ang eskwelahan ng libreng physical exam. Sabay tayo. Bakit bigla-biglas nagkakaroon tayo ng physical exam? Sa ganoong kalaking pondo, syempre kailangan natin ng physical exam para maiwasan ng mga taong may questionable morals na naglolokohan lang at sumisira sa reputasyon ng eskwelahan. Ikaw ba ang pinag-uusapan mo? Maria! Ang kapal ng mukha mong kausapin ako ng ganyan! Buntis. Buntis nga ba talaga ako? Doktor, gusto kong mag-schedule ng pagpapalaglag. Ang kangkastot, ako na ang bahala. Kambal ang dinadala mo. Sigurado ka bang gusto mong magpalaglag? Oo. Pasensya na, baby. Nagkamali lang ako nung gabing yon. Hindi ko kaya mag-isa. Hindi kaya ni Mama. Napalakihin kayo. Maria! Hindi ka naman buntis, di ba? Kevin, tigilan mo yung kalokohan. Pero hindi naman mali si Kevin. Madalas na sumusuka si Maria nitong mga nakaraan. Baka morning sickness yon. Eksakto. Kung may bayag ka, ipakita mo sa amin ang resulta ng test. Maria, hindi sila mali. Kung buntis ka man or hindi, ilabas mo lang ang ultrasound report. Malalaman natin ang totoo. Personal yon. Bakit ko ipapakita sa'yo? Alam mo, halos magkamag-anak na kami ni G. Daniel. Ang gulo-gulo mong buhay, sasabihin ko talaga kay G. Daniel. Kalimutan mo nang makuha ang scholarship. Kevin, ikaw at si G. Daniel, ano ba talaga ang relasyon nyo? Sabihin na lang natin na close kami. Ang pwestong ito sa scholarship talagang para sa'yo. Nandito na si G. Daniel. G. Daniel, ako ang iyong... Hello po, G. Daniel. Ano ang pinagsasiksikan ninyong lahat? Daniel! Hinala ko buntis si Maria. Doktor ka ba? Ituloy mo ang pag-check kung hindi pa tapos. Gayunpaman, Ano yon? nagpa-schedule si Maria ng appointment para sa abortion sa weekend na ito. Sabihan agad ang lahat ng ospital sa lungsod. Walang dapat magsagawa ng abortion kay Maria. Opo, sir.
Teka, mag-ayos ka ng tao para bantayan siya kaagad. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Simula ngayon, libreng tanghalian para sa mga estudyante. Ang meal plan ng social na eskwelahang ito, para sa akin ba talaga to? Kailan pa naging ganito kabait ang eskwelahan? Estudyante, kung may gusto kang kainin, sabihin mo lang sa akin. Lulutuin ng sariwa para sa'yo ng kusina, libre. Hindi. Okay lang. Salamat po, ma'am. Maria, kamag-anak mo ba yung lunch lady? Bakit ang dami ng kinain mo? Ang kuripot. May mga tao na gumagawa ng kalokohan para sa libreng pagkain. Narinig kong si Maria at ang class monitor ay may relasyon. Totoo ba? Syempre totoo. Nakita ko silang magkasama ng sarili kong mata. Imbes na mag-aral, puro barkada at chismis ang alam nyo. Kung makakuha ng scholarship ang ganyang klase ng tao, nakakatawa. Ako ang nang chitsisms. Maria, sa tingin ko takot ka lang aminin ang ginawa mo? Kung hindi, Bakit ka bibigyan ng espesyal na trato? Sige, huwag kang magalit. Bakit mo pinupuntirya ang buntis? Buntis? Kain ng kain, tapos suka ng suka. Halatang buntis si Maria. Maria, tingnan natin kung paano ka makakalusot dito. Maria, hinahanap ka ng monitor ng klase. Monitor, gusto mo akong makausap? Maria, kasalukuyang naghahalal ang paaralan ng mga estudyante para sa sponsorship program. Paano mo nagawa ang ganitong malaking gulo? Kamag-anak ko si G. Daniel. Ang dahilan kung bakit niya pinunduhan ang paaralan ay dahil lahat sa akin. Kevin, hindi ko alam na meron pala kayong pamilya na ganun kalakas na koneksyon. Ang galing naman. Tama na ang pambobola. Kailangan kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. Oo. Monitor, anong problema ko? Buntis ka. Hindi mo talaga inisip na maitatago mo ito sa lahat, di ba? Paano mo nalaman? Wala ka namang boyfriend. Sino ang ama ng bata? Personal kong usapin yan. Para sa isang estudyanteng katulad mo na may maluwag na moral. Kung sasabihin ko sa principal, agad-agad kang paalisin ng paaralan. So ang pagiging buntis ibig sabihin maluwag ang moral ko? Hindi ka ba lalaking ipinanganak mula sa isang babaeng nagbuntis? Ang lakas ng loob mong magtaas ng boses sa akin. Ako ang monitor ng klase. Paano kung ganito, magpalipas ka ng gabi sa akin at tutulungan kitang panatilihing lihim ito? Anong ginagawa ninyong dalawa? Maria, sinusubukan mo talagang akitin ang monitor para sa isang sponsorship spot? Ang iskandalosa, may girlfriend na ang monitor. Maria, wala kang hiya. Anong alam ninyong lahat? Napakadukha ng pamilya niya. Para sa pera, walang hindi niya gagawin. Napakawalang hiya. Kung may tulad niyang masponsoran, magiging hindi patas sa amin. Eksakto. Tabi, dumating na si G. Daniel. Ginoong Daniel, tamang-tama ang pagdating mo. Ang basurang estudyanteng ito, huwag mo siyang pondohan. Anong nangyari? Principal, si Maria ay sinubukang kumuha ng pwesto sa pondo sa pamamagitan ng paglalambing sa presidente ng klase. Maria, sinabi ko na sa'yo, hindi ako ang may control sa mga pwesto sa pondo. Pero patuloy kang... Hindi ako. Tinatanggihan mo pa rin? Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Ikaw at ang presidente ng klase kanina pa lang ay maghuhubad na kayo. Nakita rin ito ng ibang mga kaklase. Tama, lahat kami ay makakapagpatotoo. Eksakto. Lahat kami ay nakakakita. Sabihin mo sa amin. Hindi ako. Binabaloktot nila ang katotohanan. Ginoong Daniel, huwag kang maniwala sa kanya. Maria, alam ng lahat na pumupunta ka sa mga bar para lang magtrabaho bilang hostess. Kanina, nagpunta ka pa sa paaralan na puno ng mga marka sa leeg para umattend ng klase. Principal, Ginoong Daniel. Ang isang estudyante na magulong ang buhay pribado na nanlalambing sa mga kaklase at nagsisinungaling ng harapan ay dapat paalisin. Huling sasabihin ko, hindi ako. Maraming kaklase ang nakakita at nagdadahilan ka pa rin. Alam mo, ang iniisip ko, may gusto ka lang sa akin. Tama na. Principal, lahat ng bagay ay nangangailangan ng ebidensya. Bakit hindi natin tingnan ang footage ng surveillance? Nakita ninyo na ngayon, tama? Para sa isang tulad nito na nag-e-enjoy sa paninirang puri sa mga kaklase, sa tingin ko mas mabuting paalisin sila. Naiintindihan. Ginoong Daniel, alam kong nagkamali ako, Ginoong Daniel. Sige, lahat, umalis na kayo. Ikaw manatili ka. Tungkol sa nangyari ngayon, Salamat po, Ginoo.
Wala ka namang kasalanan sa simula pa lang. Siyempre, hindi mo dapat tiniis ang mga paratang na iyon. Napakatalino mo po talaga. Kung wala nang ibang bagay, aalis na po ako. Meron bang isang bagay na hindi mo sinabi sa akin? Meron ba? Sinabi mo, singhalaga ko lang daw ng $50. Puro itsura lang, walang laman, matanda, walang stamina. Iyon ang eksaktong sinabi mo. Hindi pagkakaunawaan lang yon. Nagkamali ako at akala ko ay isa kang male model. Hindi pagkakaunawaan? Oh, sino nagsabing matanda ka? Hindi ka naman matanda. Bata at malakas. Ang stamina mo ay mas maganda pa kaysa sa isang kolehiyala. Dinadala mo ang anak ko sa iyong sinapupunan. Talagang hindi mo sasabihin sa akin? Ginoo, mali po ang pagkakaintindi ninyo. Uminom ako ng pildoras ng gabing yon. Hindi talaga sa inyo ang bata. Ganoon ba? Pero nang gabing iyon, malinaw na unang beses niya iyon. Bilyonaryo man o male model, hindi dapat ipanganak ang batang ito. Doktor, may appointment ako ngayon para magpa-abortion. Paumanhin, hindi po namin magagawa ang procedure sa aming ospital. Ayon sa records ko, confirmed ang appointment. Bakit hindi niyo magawa? Paumanhin, subukan po ninyo sa ibang ospital. Nakakalungkot po talaga, hindi po namin magagawa ang operasyon. Bini-bini, kinansela ang operasyon, hindi po namin magagawa. Bakit kaya lahat ng ospital ngayon ay hindi makapagpa-abortion? Tanga ka! Ilang araw ka nang hindi umuuwi. Kung hindi ka uuwi ngayon, huwag ka nang bumalik kailanman. Maria, nakauwi ka na. May ipapakilala si nanay sa'yo ngayon. Gusto kitang ipakilala sa isang tao. Ito si Leo. 50 na siya, kakadiborsyo lang. Kakademolish lang ng bahay ng pamilya niya. Nakakuha ng 500,000 piso bilang kabayaran. Kumusta po, Tito? Bakit mo tinatawag na tito? Magkasing edad lang kayo. Tawagin mo na lang na kuya. Maria, ako mukhang magkasing edad lang tayo. Hindi mo kailangang maging formal, pero magiging pamilya na rin tayo. Pamilya? Anong ibig mong sabihin? Kasintahan mo? Gago ka. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Narito si Leo para humingi ng kamay mo. Sabi ni Leo, basta't birhen ka pa. 500,000 piso ang maibibigay niya bilang bigay kaya. Leo, alam ng lahat sa kapitbahayan na sugalero at laging nasa putikan. 3 asawa na ang pinaalis niya, 3 beses nang ikinasal. Anong alam mo? Ang pangit lang talaga ng mga babaeng yon. Ang bata-bata mo siguradong magiging masaya ang buhay mo sa kanya. Masaya? Ikaw na lang ang pakasalan mo. Sakto. Pwede ring maglingkod sa kanya ang anak mong lalaki. Kahit papaano may lakas ka pang tumakbo kapag binugbog ka. Anong sinabi mo? Gago ka. Bitawan mo ako, nanay. Akala ko dati, mas pinapaboran mo lang ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Hindi ko inakalang magiging ganito kakababa para sa pera, na pati sarili mong anak ay gagawan mo ng plano. Pinakain kita, pinaramtan kita, hindi para magpalaki ng prinsesa. Ang kapatid mong lalaki kailangan ng kotse at bahay. Akala mo ba'y walang gastos yon? Kung hindi ka mag-aasawa, paano makakapag-ipon ang kapatid mo para makabili ng asawa? Ngayon ikakasal ka, gusto mo man o hindi? Ganon ba? Kung ganon ang munting plano mo ay mabibigo. Pasensya na kung nakakabigo pero buntis ako. Hindi ako pwedeng magpakasal. Buntis siya. Ano nangyari sa birhen na ipinangako sa akin? $500,000 na dote. Tapos ako, makukulong sa gamit na? Niloloko mo ba ako? Leo, makinig ka, kalmahin mo muna ang sarili mo. Itong ultrasound report para sa kapatid ko, peke talaga ito. Nasa paaralan pa siya ngayon. Paano siya magiging buntis? Ah, ganun pala. Natakot ako. Maria, alam kong mas matanda ako sa iyo ng ilang taon. Siguro hindi ka komportable. Pero huwag kang mag-alala. Kapag kasama mo na ako, pag-aalagaan kita ng mabuti. Nagsusuka na naman. Buntis talaga siya. Magbayad ka. Wala nang $500,000 na dote. Sa halip may utang ka sa akin na $100,000 o gigibain ko ang bahay ninyo. Leo, pakiusap, kumalma ka. Huwag kang mag-alala itong bata. Talagang aalisin natin ito. Tungkol naman sa dote, pwede bang bawasan natin ng kaunti? Sige, alisin mo ang batang iyon para sa akin. Oo. Ang dote. 100,000. Sundan siya, bilisan ninyo, habulin siya. Batugan ka. Walang kwenta. Ang lakas ng loob mong tumakbo. Ngayon, dadalhin natin siya sa ospital at aalisin ang batang iyon. Mabakit pa natin gagastusan?
Ako na ang bahala sa bata sa tiyan niya. Hawakan mo siya. Ganyan ang matalinong anak ko. Galing sa pamilyang Su, papatayin ninyo ang tao. Kung magdaldal ka pa, itatapon ko ang bata. Diretso sa pintuan mo. Huwag ninyong saktan ang anak ko. Dadalhin ko ang anak ni Daniel Garcia, ang pinakamayaman sa lungsod. Kung maglakas loob kayong hawakan ako o ang bata, hindi niya kayo palalampasin. Alam mo ba kung sino si Daniel Garcia? Ang pinakamayaman sa lungsod, isang hamak na tulad mo. Hindi karapat-dapat maging kabit niya. Daniel, tulungan mo ako? Maria? Tulungan mo ako, Daniel? Sinisubukan mong babalaan ang kasintahan mo? Maria? Nasaan ka? Maria? Anong nangyayari? Nasa panganib ba ang babaeng iyon? Hanapin siya agad. Ang lokasyon ni Maria Santos. Opo, sir. No ang may lakas ng loob na saktan ang magiging manugang ko, gagawin kong pantay sa lupa ang tahanan nila. Tigilan mo ang paglaban. Walang sasagip sa'yo ngayon. Talagang hindi mo pwedeng itago ang batang ito. Hindi mo pwedeng mag-aanak ng libre para sa isang lalaki. Kung patuloy mo siyang paluin, 2 buhay ang mawawala sa'yo. Kalimutan mo na. Wala siyang hiya. Nagbuntis sa isang gago. Nagkaroon ng walang kwentang anak. Isang hamak na babae tulad niya kailangang turuan ng leksyon. Alisin mo na ang batang ito ngayon din. Sampalin mo ulit. Bilisan mo. Walang sasagip sa akin. Paano makakapunta si Daniel? Maria! Huwag mong sisihin ang nanay mo sa pagiging malupit. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Pitigil. Daniel, Ikaw ang nagbuntis sa kanya. Bastos ka. Ang kapal ng mukha mong humarap dito. Hinahampas mo ako. Ikaw? Dadalhin kita sa ospital. Mabait na bata. Naghirap ka. ang sanggol. Huwag kang mag-alala. Mabuti ang kalagayan mo at ng sanggol. Paano nila trinato si Maria kanina? Paghigantihan ninyo sila ng 100,000 beses. Opo, sir. Lalo na itong masamang babae. Bugbugin ninyo ng malakas. Bumalik ka rito. Ang kapal ng mukha mong mangarap sa dalaga. Dalaga? Anong dalaga? Sino kayo? Bakit nyo kami hinahampas? Alam nyo ba kung kaninong anak ang dinadala ni Maria? Alam nyo ba? Kanino? Sanggol lang yan. Ang pinakamayamang lalaki sa kabisera, si Daniel Garcia. Ang bilyonaryong tagapagmana ng pamilyang Davis. Imposible. Paano magkakagusto si Daniel Garcia sa basurang tulad ni Maria? Mga tanga kayong dalawa. Mamamatay na kayo, hindi pa rin kayo nagsisisi. Huwag kang matakot. Nandyan pa ang sanggol. Daniel, salamat sa pagsagip mo sa akin. Ako ang dapat humingi ng paumanhin. Nabigo akong protektahan kayo at ang sanggol. Lumabas na ang resulta ng paternity test. Ang sanggol na dinadala mo ay talagang akin ni Daniel Garcia. Mula ngayon, ako ang bahala sa iyo at sa bata. Titira ka sa bahay ko. Ako ang mag-aayos ng lahat para sa iyo. Titira ako sa inyo? Anong ginagawa mo dyan na nakatayo lang? Tara na. Sir Daniel, nakabalik na po kayo. Mula ngayon, siya na ang babae ng bahay na ito. Opo, sir. Manugang na babae.
Lola, Alam ni Lola na buntis ka, ang anak ni Daniel. Huwag kang mag-alala, habang nandito ako, sisiguraduhin kong ang batang ito ang magiging responsable sa'yo. Ito ang mga titulo para sa 30 pinakamagagandang residential complex sa Cabecera. Ito naman para sa 9 na malalaking sentro ng pamimili sa Shengjing. Ito ang mga dokumento ng pagbili para sa 3 Gulfstream G550 private jet na in-order para sa iyo. Ito ang pagmamay-ari ng 10 minahan ng ginto sa Amerikas. Ito ang mga titulo para sa 100 gasolinahan sa buong mundo. Ito ang pagmamay-ari ng 30 isla sa Aegean Sea, Greece. Ito ang welcome gift ni Lola para sa'yo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Hindi Lola. Napakamahalaga ng mga ito. Hindi ko ito matatanggap. Ano ang napakamahalaga doon? Magaling kumita si Daniel. Mula ngayon, gumastos ka ng gusto mo. Huwag mong subukang magtipid para sa kanya. Ilipat ang lahat ng ito sa kwarto ni Ashwan. Magkasama silang matutulog ngayong gabi. Opo, ma'am. Kailangan ko bang matulog kasama niya ngayong gabi? Lola, Makinig ka kay Lola, hindi madali ang pagbubuntis para sa isang babae. Banfay siya sa nanin magkasam ay tinagangahulugang may mag-aalaga sa iyo sa gabi. sumasakit ang tiyan ko ngayon. Huwag kang gumalaw. Maligo ka na. Maligo. Kaya hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Binubuksan lang niya ang zipper. Ano pa? Ano sa palagay mo ang gagawin ko? Wala naman talaga. Maliligo na ako. Ikaw ang gumamit ng kama ngayong gabi. Sa sofa na lang ako matutulog. Sige. Ano ang iniisip mo? Noong huli, nadroga lang siya. Kaya nangyari iyon. Ngayon, malinaw ang isip niya. Ang katulad niya, paano siya magkaka-interes sa'yo? Gaano katagal bago ka grumaduar? Ilan na lang buwan. Kailangan kong bumalik sa paaralan bukas para ayusin ang isang bagay. Sige. Susunduin kita bukas. Hindi na kailangan. Pwede na akong sumakay ng bus. Tapos na usapan. Mia, may nangyari bang sa paaralan nitong mga nakaraan? Bakit lahat ang tingin sa akin ay kakaiba? Maria, kailangan mong maghanda. Mananas aim. Nanay, ano? Si Kevin, kumakalat siya ng chismis tungkol sa'yo sa paaralan. Sinasabi niyang may nagpapaaral sa'yo. Ngayon sinasabi ng paaralan, baka maantala ang pagtatapos mo. Bakit? Bakit nila ako ginaganito? May ebidensya ba sila? Mukhang may hindi gagraduate. Si Maria, inaalagaan ng isang matandang lalaki. Yan ang nararapat sa'yo. Paninirang puri at kasinungalingan. Kevin, hintayin mo. Tatawag ako ng pulis. Ikaw ang dapat mag-alala sa sarili mo. Maria, pumunta ka kagad sa opisina? Ang diploma mo. Baka hindi mo na makuha. Estudyanteng Maria Santos, may estudyanteng naghain ng formal na reklamo laban sa iyo dahil sa magulong buhay pribado sa labas ng paaralan, pagbubuntis ng walang kasal at pagdungis sa reputasyon ng paaralan. Nagpasya ang paaralan na ipagpaliban ang pagtatapos mo. Principal, hindi ko... Principal, dapat may hindi pagkakaunawaan. Palaging mahusay ang mga grado ni Maria. Palaging mahusay ang mga grado ni Maria. Naniniwala ako na hindi niya kailanman gagawin ang ganyang bagay. Anong lakas ng loob mong sabing hindi ka buntis? Principal, itong pregnancy test na nakita ko ito nung career fair day. Pinulot ko. Sa kanya ito, maraming estudyante ang nakakita. Oo, maraming tao ang nakakita. Nagtrabaho si Maria part-time sa isang bar. Malamang nakipagtalik na siya sa napakaraming lalaki. Kung ganyang klaseng tao ang gagraduate mula sa paaralan natin, ano ang mangyayari sa reputation ng paaralan natin? Nagtrabaho ako sa bar para makapag-ipon para sa matrikula. Tigilan ang pagkalat ng masasamang kasinungalingan. Masasamang kasinungalingan? Maria, ikaw talaga, hindi mo aaminin hanggat hindi ka napipilitan. Principal, may testigo ako. Isang taong makakapagpatunay na si Maria ay naglalala siyang
ay naglolokohan sa bar. Pasok. Nanay, anong ginagawa mo dito? Tumigil ka, hindi ako, anak na walang hiya. Maria, hindi ka magsisinungaling ng sarili mong ina. Sabihin mo sa amin, pumunta ang anak mo sa bar. Ano ang ginagawa niya doon? Gawin mo ang sinasabi ko. Makakatanggap ka ng isa pang $100,000 kapag tapos na. Ay, kasalanan. Maria, sa puntong ito, hindi na kita matatakpan. Ma. Principal, nagkamali ako. Hindi ko dapat hinayaan ang anak ko na ipagbili ang sarili. Kasinungalingan yan. Nagtatrabaho ako sa bar bilang part-time para sa matrikula ko yon. Tama na, Maria. Kailan ba tayo nagkulang sa matrikula mo? Ikaw lang kasi ay walang hiya at materialista. Principal, bilang pamilya niya, sumasang-ayon kami sa desisyon mong paalisin ang kahihiyan na ito. Kung hindi, kahit makapagtapos siya, sisira lang siya sa reputasyon ng paaralan. Nanay, bakit mo ginawa ito? Anak mo ako. Ang totoo, kakampi ka pa ng mga ibang tao para ipahamak ako. Ginagawa ko ang tama, kahit na ibig sabihin nito ay kalabanin ng pamilya. Maria, matanda na ako ngayon. Hindi na ako pwedeng magsinungaling para sa'yo. Nabigo akong palakihin ng maayos ang anak ko. Handa ang aming pamilyang tanggapin anumang parusa mula sa paaralan. Kung gayon, Maria, wala nang magagawa ang paaralan kundi paalisin ka. Ginong principal, talagang inosente ako. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, maaari kong tawagan ang manager ng bar ngayon din. Maaari siyang magpatunay para sa akin. Ikaw at ang manager na yon ay daang beses nang nagtulog ng magkasama. Paano natin mapagkakatiwalaan ang sinasabi niya? Maria, ang lakas ng loob mong kagatin ako. Maria, ang lakas ng loob mong gumulo sa opisina. Ang estudyanteng may napakasamang ugali ay walang lugar dito. Mag-isa ka na mula ngayon. Huwag ninyo akong paalisin. Tigil. Ginoo, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Maria, ayos ka lang ba? Ginoo, dapat sinabi mo sa amin na darating ka. Sana ay inayos namin ang pagtanggap sa iyo. Ano, kailangan ko bang ipaalam sa iyo? Bago ako bumisita sa paaralan. Siyempre hindi. Narinig ko na gusto mong paalisin ang isang taong nasa ilalim ng aking proteksyon. Ano, si Maria ba ay talagang nasa ilalim ng kanyang proteksyon? Ito lang, sabi nila lahat na si Maria ay may masamang ugali at nilabag ang mga patakaran ng paaralan. Kaya nangyari ito. Wala akong ginawa. Nangangahas kang gumawa ng panghuling hatol batay sa isang panig lang ng kwento? Sa palagay ko, tama na ang pagiging principal mo. I-blacklist ang lahat ng narito. Lalo na ang dalawang basurang ito. Kailangan silang turuan ng tamang aral. Opo, Gino. May nambubuli sa'yo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ikaw ang pinakamayaman sa lungsod. Ayokong istorbohin ka sa mga ganoong maliit na bagay. Walang maliit na bagay pagdating sa iyo. Masakit pa ba? Bakit kumakabog ng ganito ang puso ko? Hindi na masakit. Uwi na tayo. Sige. Tara na. Hinahamon mo ang aming ginang? Ngayon, ang mga walang kwentang buhay ninyo ay magwawakas dito mismo. Nagkamali po ako, Gino. Pakiusap. Paalisin ninyo kami. Naglolokohan lang kami sa aming kaklase na si Maria. Biro lang po iyon. Oo. Tumahimik ka. Dalin sila at asikasuhin. Opo, Ginoo. Huwag. Pakawalan mo ako. Ikaw siguro ang ina ng ginang. Ako ang ina ni Maria. Ginoo, mali po ang pagkakaintindi ninyo.
Ako ang ina ni Maria. Mahal ko siya ng higit sa lahat. Bakit ko siya apihin? Makatwiran. Pero hayaan mong itanong ko ito. Sino ang humampas sa aming ginang sa harap ng publiko? Sino ang nagsinungaling sa paaralan at nagpapaalis sa kanya? Sino ang gumawa ng lahat ng iyon? Kahabagan ninyo ako. Ginawa-gawa ko lang lahat iyon. Nabulag ako sa sandaling iyon. Tinanggap ko ang pera mula sa putang inang si Kevin. Nagkamali ako. Pakiusap, kahabagan ninyo kami at patawarin. Hindi na kami maglalakas loob na gawin ulit iyon. Pakiusap, nagmamakaawa kami. Pakiusap. Huwag mong subukang takutin ako. Ako ang nanganak sa walang kwentang iyon. Ano ang masama kung kumuha ako ng pera sa kanya? Ako ang nagpalaki sa kanya sa lahat ng mga taong ito. Dapat ba siyang maging masunurin sa akin? Ano ang tawag mo sa aming ginang kanina? Walang kwenta. Ano ang tawag mo sa kanya? Nasayang ang mahigit 20 taon ko sa pagpapalaki sa kanya ng walang saysay. Ano pa ang itatawag ko sa kanya kundi walang kwenta? Ano ang tawag mo sa kanya? Ang ngipin ko. Ay, paumanhin. Nawalan ako ng pasensya. Pero napakabaho talaga ng bibig mo. Wala kang sinasabi kundi kalokohan. Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Ikaw. Aba. Sabihin mo, paano nangahas ang isang lalaking tulad mo na apihin ang aming ginang? Mahilig kang manakit, ano? Akala mo matapang ka, ha? Halika, suntok mo ako. Hayaan mong makita ko kung paano mo sinaktan ang aming ginang. Hindi ko siya sinaktan. Ang kapatid ko at ako. Mga lalaki, putulin ang mga litid sa kanyang mga kamay at paa. Tingnan natin kung gaano siya katapang pagkatapos noon. Opo, Ginoo. Teka. Ginoo, patawarin ninyo ako. Sasabihin ko sa inyo ang isang lihim. Patawarin ninyo lang ako, okay? Si Maria, siya ay natagpuan. Kaya hindi pala tunay na anak ng mga iyon ang ginang. Napakabuti, pero karapat-dapat ka pa ring mamatay. Kaya nga, hindi naman talaga sila pamilya ko. Pero, nasaan na kaya ang totoong magulang ko? Silang dalawa ang totoong magulang mo. Nanay, tatay, may ibang anak na babae na. Matapos mawala ang kabit, pinagkalooban ng mga Green ng isang anak na babae. Baka hindi na dapat ako mang-istorbo pa. Ang malaman lang na may pamilya pa rin ako sa mundong ito ay sapat na para sa akin. Mabait na bata. Alam ng lola na ikaw ay isang batang nangungulila sa pamilya. Samahan ka ni Daniel. Huwag kang mag-alala, sasamahan kita. Ginang. Ano ba naman yan? Ano ba ang kinagugulo ninyo? Ginang, binibini. Ang mga Davis. Nandito na ang mga Davis. Dadalawin mismo ang pamilya Davis. Ang mga sung mamaya. Ang mga Davis? Alin sa mga pamilyang Davis? Ang Davis Group? Hindi kailanman nagpapakita ng mukha sa publiko si Daniel. Bakit bigla siyang pupunta sa bahay natin? At personal pa nga. Baka kaya narito siya para magproposa kay Sofia. Nanay, ano ba ang pinagsasabi mo? Kakatapos ko lang sa kolehiyo. Hindi pa ako handang magpakasal. Anong ibig mong sabihin? Ano ang pinagsasabi ko? Siguro si Daniel Garcia yon, nagkagusto siya sa'yo. Ikaw naman sa katunayan ang pinakasikat na socialite sa Kabisera. Nanay! Sigurado ako. Sofia, kailangan mong maghanda. Sino ang nakakaalam? Baka ito na ang pagkakataon mong makapag-asawa sa pamilya Davis. Nanay! Huwag kang matakot, nandito ako. Kamusta ang itsura ko? Maganda, mamaya tiyak na mabibihag mo si Daniel. Nanay! Hindi ako nag-ayos para kay Daniel. Sige. Siyempre, hindi.
Narito na siya. Narito na si Daniel. Narito na siya agad. Oo, nasa pintuan na mismo siya. Nagdala siya ng buong grupo ng mga bodyguard. At mukhang may dala siyang mga regalo. Bilis. Bilis, anyayahan ninyo si Daniel. Nanay, Mga regalo mula sa pamilya Davis. Nagpapadala ng pagbati ang Davis Group. 100 kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. 1 pares ng walang katumbas na halagang hiyas. 1,000 kilo ng gintong bar. 100 ektarya ng prime farmland. Ginang. Narito na si Daniel. Daniel, isang karangalan na sa wakas ay makilala ka. Daniel, sa ano namin dapat iugnay ang pagbisita ninyo? At kasama pa ang napakaraming regalo. Ito'y dahil talagang hindi ko maintindihan. Ano ang okasyon para sa mga regalong ito? Hindi ba halata? Para siguro ito sa binibini ng pamilyang Green Tiyak. Hindi ito para sa amin mga matatanda. Oo, syempre. nanay, tatay. Daniel, para sa akin ba talaga ang lahat ng mga regalong ito? Hindi masama. Ito lahat ay para kay Sofia. Daniel, Ikaw si Sofia? tama. Ako ang tunay, Daniel. Umalis ka na. Pumunta ako rito ngayon upang ibigay sa pamilyang Green ang pinakamahalagang regalo. Ano, isa pang mahalagang regalo? Halika rito, Maria, halika rito. Daniel, andito ra. Ito ay ang tunay na Sofia. Ano? Anong sinasabi mo, Daniel? Si Sofia ang aming anak. Ito men. Paano ito nangyari? Imposible. Eto, Sofia, 10 buwan ko siyang dinadala sa sinapupunan ko. Paano ito nangyari? Dapat may pagkakamali. Isang pagkakamali. Siguro yung probinsyanong ito, nagkukunwari lang. Pumunta sa pamilya natin para mangikil ng pera. Ang kapal ng mukha mo. Siya ang binibini ng pamilyang Garcia. Hindi siya mangungikil ng pera sa pamilya ninyo. Ito, saan ka galing? Puta ka, ang kapal ng mukha mong agawin ng mga magulang ko sa akin? Puta. Ang kapal ng mukha mong tumayo dyan at magsinungaling? Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang lahat ng ebidensyang ito. Puta ka, sumasagot ka pa? Daniel, Daniel, okay ka lang? Okay lang ako. Ako, ikaw ang nakaharang. Ang target ko talaga yung bruha. Daniel, bata pa si Sofia. Hindi niya sinasadya yon. Pakiusap, huwag mong isipin. Tama, Gino. Ikaw, maging mapagbigay ka at walang nasaktan, di ba? May dayuhan na halos manakit sa sarili mong anak at napakabait mo pa. Napakabait mo talaga. Naglalaro lang yung mga bata. Tama, naglalaro lang. Lumuhod ka. Ano? Sinabi ko, lumuhod. Masaya ba yon? Hindi naman. Tandaan mo ito, kung maglakas loob kang mang-api sa kanya ulit, gagawin kong mawala ang pamilyang Green sa kabisera. Hindi namin gagawin. Hindi. Hindi pwede. Hindi ko kayang hayaan siyang bumalik sa pamilyang Green. Nanay, tatay, salamat sa pag-aalaga ninyo sa akin sa bukkapakan. Sa lahat ng mga taong ito. Ngayong tunay na anak ninyo ay nakabalik na. Dapat na akong umalis. Sofia, hindi ka pupunta sa aman. Bakit ka aalis dahil lang sa nakabalik na siya? Nanay, Ikaw ang aming pinalaki. Eksakto. Tara na. Tama ka. Ang siya pang mga magulang na hindi makapag-iba ng tama sa mali ay hindi karapat-dapat kilalanin. Tara na. Daniel, hintay.
Anak, paano ka hindi tatanggapin ng pamilya? Ikaw ang aming tunay na anak. Ito lang, mahigit 20 taon na naming pinalaki si Sofia. May nararamdaman kami para sa kanya. Mahirap lang tanggapin kaagad. Talaga? Pero, Oh. Oo, ikaw ang laman ng aking laman at dugo. Paano kita hindi gugustuhin? napakaganda naman. May nanay na ako ngayon. May tahanan na ako. Daniel, tungkol sa regalo. Basta't si Maria ay tunay na tinanggap pabalik sa pamilya, natural na sa inyo ang regalo. Gayunpaman, ang impostor na ito ay dapat asikasuhin agad. Nanay, tatay, paano kung magdaos tayo ng homecoming party bukas ng gabi? Para ipagdiwang ang pagbabalik ng aking kapatid. Sa ganoon, makakasama pa niya ang pamilya ng ilang araw pa. At mas makikilala ko pa siya. Napakamaalalahanin ng aming Sofia. Maria, gusto mo bang manatili dito? Oo. Kaya ipinagkakatiwala ko si Maria sa inyo. Ngunit kung may mangyari sa kanya, kung siya ay mapinsala sa anumang paraan, Huwag kang mag-alala, Daniel. Ang aking kapatid ay tunay na anak ng aming mga magulang. Tiyak na mag-aalaga kami ng mabuti sa kanya. kaya alis na ako. Magpadala ng tao para bantayan si Maria ng palihim. Opo, sir. Ate, siguro pagod ka na sa pagluluto para sa amin ng napakalaking handaan ngayong gabi. Dapat magpahinga ka na. Magpahinga ka na. Nanay, tatay, matutulog na po ako. Sige. Isang araw pa lang siya dito at buntis siya pero nagluluto at naguhugas siya ng pinggan, halatang taga-probinsya. Mga mumurahing paraan lang ang alam niya para magpabango. Sofia, tandaan mo anak, ikaw pa rin ang magiging tanging anak kong babae. Pero, ako pa rin ang inampon ninyo mula sa ampunan. Si ate ang tunay ninyong anak. Engkantada ka. Ang tatay mo ay nagpadala na ng mga tao para mag-imbestiga. Ang kanyang inaampon at kapatid ay taga-probinsya. At ikaw ang tunay na dalagang aming pinalaki. Paano siya makakapantay sa'yo? Nakalimutan mo na ba? Babae na siya ngayon ni Ginoong Daniel. Napakaswerte ni ate. Kahit mahirap ang pinanggalingan, nakapag-asawa siya kay Ginoong Daniel. At kahit napakahusay kong kamag-aral, kaya ko lang na makipag-usap sa kanya ng kaunti. Naiinggit ako sa kanya. Hay, pag-asawahin na lang natin si Sofia kay Ginoong Daniel. Tapos sa handaan ng pamilya bukas, kakausapin natin si Ginoong Daniel at ang matandang Ginang Davis. Papalitan natin siya ni Sofia. Pero papayag kaya si ate? Nakita mo naman kung paano siya nagpapapansin sa atin. Sa tingin ko kung papabalikin lang natin siya sa pamilya, papayag siya sa kahit ano. Tama. Nanay, tatay, kapag napangasawa ko na ang pamilya Davis, pangako aalagaan ko ni Nanang mabuti ang ating pamilya. Magaling. Napakagaling. Binabati kita, Ginoong Green. Ang matagal nang nawawalang anak mo ay may koneksyon kay Ginoong Daniel at ngayon ay nakatali na sa kanya. Malapit nang sumikat ang pamilyang Green. Huwag kalimutang tulungan kami. Si Ginoong Daniel at ako ay parang pamilya na talaga ngayon. Siyempre. Pero bakit hindi pa dumarating si Ginoong Daniel at ang Dowager Mrs. Davis? Si Ginoong Daniel at ang Dowager Mrs. Davis ay nasa daan na. Magsisimula na ba tayo kahit wala sila? Sige. Salamat sa inyong lahat sa pag-alis sa inyong mga abalang schedule upang dumalo sa pagkilalang handaan ng aking pamilya. Nais ko ngayong formal na ipakilala sa lahat. Ito ang aking anak na babae sa dugo, si Maria Santos. Kaya bumalik na ang tunay na anak, pero ginagamit pa rin niya ang apelyido ng mga ampon? Narinig kong sugralero ang kanyang amang ampon at mas gusto ng kanyang inang ampon ang mga lalaki kaysa babae. Anong klaseng babae ang pwedeng manggaling sa ganoong pamilya? Sa tingin ko, formalidad lang ito.
Paano naman ang peke na mana? Nakatira pa rin ba siya sa mga green? Mga kasama, may isa pa akong anunsyo. Tulad ng alam ninyong lahat, si Ginoong Daniel at ang aking anak ay nakatakda ng ikasal. Sa pamagitan nito ay inaanunsyo ko na ang kasunduang ito ay para kay Sofia. Nanay, tatay, ano ang ibig sabihin nito? Ayon nga sa inaasahan ko, isang utusan lang. Hindi mo pa rin maintindihan ang simpleng salita. Sinasabi namin sa'yo na ibigay mo kay Sofia ang kasunduan sa kasal. Ganun ba kahirap intindihin? Ako ang ikakasal kay Daniel. Bakit ko ibibigay yon sa kanya? Maria, kahit nabuntis ka ngayon kay Daniel, kayo ni G. Daniel ay hindi na magkaiba na ang mundo ninyong dalawa. Bukod pa riyan, kung ibibigay mo lang ang kasunduan, ang pamilya natin ay magkakaroon ng mas maliwanag na kinabukasan. Tama si Sofia. Si G. Daniel na ito, siya ang pinakamayaman sa lungsod. Pinahahalagahan niya ang pag-aasawa ng kapantay sa estado. Maria, pangako, aalagaan ko ng mebte si G. Daniel. Maria! Anong nagawa ko sa'yo? Bakit mo ako ginaganito? Maria Santos, ang kapal ng mukha mong saktan si Sofia. Bahagya ko lang siyang nahawakan. Siya ang nahulog sa sarili niya. Akala mo ba bulag kami? Naimbestigahan ko na. Nag-part-time ka sa isang bar ng ilang panahon. Sino ang nakaalam kung kaninong anak ang nasa tiyan mo? At gusto mo itong ipataw kay J. Daniel para makuha ang kasal. Paano ako nagkaanak ng isang napakawalang hiya na anak na babae? Maria, alam kong takot ka sa kahirapan noon. Napilitan ka ng kalagayan. Kaya mo ginawa ang mga nakakagulat na bagay na yan. Pero, kung ibibigay mo lang sa akin ang kasunduan, maaari ka pa ring manatili sa pamilyang Green at mabuhay kasama namin. Talagang dinunggisan mo ang pangalan ng pamilyang Green. Ibigay mo na ngayon ang kasunduan sa kasal. Kung hindi, ituturing kong hindi ako nagkaroon ng anak na tulad mo. Tatay, talaga bang puputulin mo ang ugnayan natin dahil sa kasunduan sa kasal kay Daniel? Kaya sa puso mo, ang yaman at estado ay mas mahalaga kaysa pamilya. Ang lahat ng kabutihang ipinakita mo sa akin itong mga nakaraang araw ay pakitang tao lang. Sa aking pamilyang Green, si Sofia lang ang dalaga. Pirmahan mo ang kontratang paglilipat ng kasal ngayon din. Kung ganoon, puputulin ko na ang lahat ng ugnayan ko sa pamilyang Green. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Maria, teka, huwag kang umalis. Kaya kong makiusap kay tatay para sa'yo. Puta, tumigil ka sa pag-aalma. Ang pamilya mo, ang asawa mo, lahat ng meron ka ay magiging akin. Salot ka. Gusto mo yan? Tatay! Babae yan ni Daniel. Mukha namang maganda, pero walang class. Ang tapang niyang manapak. Ano kaya ang nakikita ni Daniel sa kanya? Ano pa ba? Ginagamit niya ang pagbubuntis para pilitin siya. Amoy na amoy ang kahirapan niya. Huwag niyo siyang pag-usapan ng ganyan. Kahit na ang kapatid ko ay gumamit ng masamang paraan para makuha si Daniel, pero naniniwala akong inosente siya. Sofia, pagkatapos ng ginawa niya sa'yo, ipagtatanggol mo pa siya. Ngayong araw, paparusahan siya ni nanay. Gagantihan kita. Si Sofia ay laging naging prinsesita ng pamilya natin. Ang lakas ng loob mong saktan siya. Lumapit ka rito at lumuhod para humingi ng tawad. Nanay, tatay. Baka, dapat lang nating alisin ang sanggol sa tiyan niya. Kapag nawala na ang sanggol, hindi na sisiin ni Daniel ang pamilya natin. Kung wala siyang anak, sa ganda at charm ng ating Sofia, siguradong mapapasunod niya si Daniel. Pero nanay, tatay, ganito ba talaga mo pero hindi ba masyadong makakasama? Sa kalusugan ng ate ko. Masyado kang mabait. Nung sinaktan ka niya kanina, bakit hindi mo naisip na kapatid mo siya noon? Bukod pa riyan, sinabi lang ni Maria gusto niyang putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilyang De La Cruz. Ibig sabihin, hindi na siya bahagi ng pamilyang De La Cruz. Kung ganon, dapat isipin natin ang pamilyang De La Cruz. Gawin mo na ngayon. Kung hindi, pagdating ni G. Garcia, mawawalan na tayo ng pagkakataon. Wag ninyong saktan ang anak ko. Tigilan ninyo. Gusto mo pala ng gulo? Tatay! Gusto mo bang mamatay? Ayos ka lang ba, tatay? G. Garcia. May malaking pagkakamali, G. Garcia. G.
Garcia, kahit na si Maria ay aking tunay na anak, mahina ang kanyang pinagmulan at may sira ang kanyang ugali. Hindi siya karapat-dapat sa pamilyang Garcia. Ang aming Sofia ang tunay na kapantay ninyo sa lipunan. Sira ang ugali? Wag mo nga. Lahat ng bisita dito nakita mismo. Tama. Mabait na naghandog ang pamilyang De La Cruz ng pagtanggap na salo-salo para sa kanya. Tapos ang tunay na tagapagmana ay nanakit pa. Maria, ikaw ba ang nanakit sa kanila? Kasi naman, Maria. Tandaan mo ito. Ikaw lang ang asawa ko, Maria. Ang tanging binibini ng pamilyang Garcia. Mula ngayon, kung may mga pisa iyo, huwag kang magpigil. Gantihan mo ng doble. Mga gwardiya. G. Garcia, malaking pagkakamali lang lahat ito. Pagkakamali, G. Garcia. Dapat malaking pagkakamali lang ito, G. Garcia. Sampalin mo siya. Tuloy-tuloy lang hanggang mag-sorry siya. Hindi ba ito ang kasal ng apo ko? Ano ba itong kaguluhang ito? Nakakahiya talaga ang eksenang ito. Madam, narito ka na rin. Si Maria Santos kasi, wala siyang respeto sa mga nakatatanda. Napakasama ng ugali niya. Hindi siya karapat-dapat sa pamilya Garcia. Nagdesisyon na kami na si Sofia ang papalit sa kanya. Sofia, batiin mo. Lola, ako si Sofia de la Cruz. Ako na ang mag-aalaga sa inyo mula ngayon. Pakiusap, Lola. Pakiusap, Lola. Sabihin mo kay Daniel na pakawalan kami. Pakawalan niyo po kami, Lola. Ano, Daniel ang tawag mo sa kanya? Ay, oo nga. Masyadong formal kung magkarelasyon na tawagan sa pangalan. Masyadong malayo. Asawa ang dapat niyang tawag. Panaginip lang yan. Akala mo papalitan mo lang ang ikakasal pagkatapos ng kasal? Ano tingin mo sa pamilya Garcia? Ang kapal ng mukha nyo. Naapihin ang asawa ng apo ko. Palayasin nyo sila. Daniel. Siya lang naman malande. Kami ang bagay na bagay. Daniel. Ikaw, anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo kay Maria? Nagbuntis lang naman siya dahil sa panloloko ko. Kung gusto mo ng anak, pwede tayong magsama. Kahit ilan, pwede mong makuha. Daniel? Magdusa ka. Mga gwardiya, palayasin niyo ang buong grupong ito. Mula ngayon, wala nang pamilyang De La Cruz sa kabisera. Huwag, Daniel. Maria de Lola, uwi na tayo. Uwi na tayo. Nandiyan ang isang anak na talagang mabait at matino ay hindi nila pinapahalagahan. Sa hahazi, mas pinapaboran pa nila ang isang masamang anak ampon. Talagang mga bulag at tanga silang lahat. hindi na ako maghahawak pa ng anumang ilusyon tungkol sa kanila. Ikomis ay nila dahil sa iyo sa malsas yan ni katas salita names. Mula ngayon, di kami ang pamilya mo. Huwag na nating pag-usapan iyon. Tingnan mo kung sino ang dinala ko para sa iyo. Si Dr. Lucas. Siya ang pinakamagaling na pribadong doktor sa buong lungsod. Buwan dahil siya ang tatlong sa iyong pagpapadbaling. Magandang araw po, Ginang. Dr. Lucas, kumusta? Bakit hindi kayong dalawa magpalitan ng kontak? Para sa hinaharap, kung sakaling hindi ka maganda ang pakiramdam, maari mo siyang kontakin ng direkta. Sige. Hindi na kailangan. Ako na ang gagawa. Ginong Daniel, abala kayo sa inyong mga tungkulin. Ako na ang bahala sa binibini. Dr. Lucas, ikaw na ang magdagdag sa kanya. Pero, ang pribadong detalye ng kontak ni Ginong Daniel ay hindi ibinabahagi kahit kanino. Lola, kalimutan na natin malamang si Gino ay hindi gusto ng pagkagambala. Idagdag mo siya. Sige. Gino, bakit kakaiba ang pagkilos mo? Oh Maria, hindi mo ba nakikita may nagseselos? Nagsiselos? Si Daniel? Sige na nga, gabi na, magpapahinga na ako. Dapat kayong dalawa ay magpahinga na rin. Maliligo na ako at matutulog. Ginoo, hindi stable ang pagbubuntis ng binibini. Iminumungkahi kung manatili ka sa bahay at bigyan siya ng mas maraming prenatal massage. Massage? Oo. Ang tamang paraan ng pagmamassage ay makakatulong para maging stable ang posisyon ng sanggol. Saan ang massage?
sa tiyan at hita. At saka At saka ano? sa dibdib. Kung hindi ka komportable dyan, Hindi. Asawa ko siya. Ako na ang gagawa. naiintindihan. Mahal, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Nandito ako para magbigay sa'yo ng massage. Massage? Oo. Sabi ni Dr. Lucas, mabuti raw itong massage para sa development ng sanggol. Saan kailangan mag-massage? Massage sa tiyan at hita. Pwede ba akong mag-massage sa sarili ko? Humiga ka. Hawakan mo ito. Hindi ka matatakot. Halika na. Binigyan nga ako ni Daniel ng pink na manika. Bakit parang iba siya ngayon? Baka masakit ng kaunti, tiisin mo lang. Hindi ka pa ba tapos? Malapit na. Saan pa? Sa dibdib mo. Hindi pwede. Di ko gagawin yun. Magtiis ka pa ng kaunti, matatapos na rin to. Hindi pa rin. Tsaka, bakit kailangan ng masahe sa dibdib para mapatatag ang pagbubuntis? Nagsasabi lang ba ng kalokohan yung doktor? Sige, ikaw na ang gumawa. Sige. Ang bait niya talaga. Kung hindi lang dahil sa akin at sa sanggol sa tiyan ko, malamang hindi siya makikipag-usap sa akin. Sir Daniel, mukhang napakalapit ninyo ng misis mo. Hindi kami magkasundo ng asawa ko. Ibig mo bang sabihin siya ay magkasundo sa iyo? Paumanhin, nagsalita ako ng wala sa lugar, Daniel. Tinawag mo ako sa kalagitnaan ng gabi. May utos ka ba para sa akin? Gusto kong maghintay pa ng kaunti. Pero mukhang hindi na ako makapaghintay pa. Simula sa susunod na buwan, simulan nang ihanda ang engagement banquet ko. Gusto mong ipakilala ang iyong asawa sa lahat? Upang protektahan siya mula sa masasamang chismis. Oo. Sir, nahulog ka na ba sa kanya? Mahal ko man siya o hindi, siya ang aking babae ngayon. Karapat dapat siya sa lahat ng kasama nito. Pumunta ka at bilhin ang singsing na iyon, ang nag-iisa sa buong mundo, ang eternal devotion. Walang limitasyon ang pera. Opo, sir. Sino ang mag-aakalang ang dakilang Daniel ay magiging isang romantiko? Tumindig kayong lahat. Pagandahin natin ang bahay. Kailangan nating maging handa para sa pag-propose ni Daniel. Opo. Mag-ingat kayo sa lahat. Ang alahas na ito ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Hindi ninyo kayang bayaran kung masira ito. Kinang Reyes, bakit bumili ng napakaraming gamit si Daniel? Para lahat ito sa magiging babae ng bahay. Kahapon bumili pa siya ng singsing na brilyante na nagkakahalaga ng 200 milyon. Plano niyang gamitin ito para sa pag-propose ngayon. Kaya pala ang daming dalaga nitong mga nakaraang araw ang gustong makipagkita sa ginang. Ang laking bagay nito. Talagang iniisip ko kung sinong mapalad na dalaga ang makakakuha ng lahat ng ito. Iniisip ko kung ano ang gagawin ng nasa loob. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Tumigil ka sa tsismisan. Bilisan nyo at ilagay ng maayos ang mga ito. Ang daming dalagang gustong pakasalan siya. Kung hindi dahil sa akin, nakapag-asawa na kaya siya? Ang bait-bait sa akin ng pamilya Davis. Hindi ko siya pwedeng hadlangan. Sa napaka-importanting araw na ito, dapat na lang akong umalis. Ayokong maging sanhi ng problema para sa kanya. Si Daniel ang nag-host ng banquet na ito. Ang dami niyang inimbitahang socialites at heiresses. Kung makakausap ko lang si Daniel ngayon, baka ang pamilya ko ay malapitan ng pamilya Davis. Paano nagkaroon ang pamilya Davis ng buntis na nakasuot ng napakasimpleng damit? Anong pamilya ka galing? Bakit ka lumalabas sa bahay ng mga Davis? Hindi, mali ang pagkakaintindi mo. Maglalakas loob kang pumunta sa banquet sa kalagayan mo? Hindi mo ba sinusubukang akitin si Daniel? Ako... Sa itsura mo, akala mo makakalaban mo ako?
Sa ganyang itsura mo, hindi ka nga titingnan ni Daniel. Hindi ko ibig sabihin na makipagkompetensya sa'yo. Huwag mong harangan ang daan ko, umalis ka. Nino, ang punong assistant ng pamilya Davis. Narito ka ba para i-escort ako papasok? Sino ka ba? Hindi mo karapat-dapat na tumayo dito. Oo, sino ka ba? Umalis ka sa daan. Tingnan mo kung saan ka naglalakad. Madam, hayaan ninyong i-escort ko kayo papasok. Yung buntis na yon, sinubukan pang akitin ng assistant para mapansin ni Daniel. Tapos na siya. Ginang, ayos ka lang ba? Ang daming tao sa party ngayon. Iba't ibang klase ng tao. Magpahinga ka muna, pero siguraduhin mong babalik ka mamaya. Pasensya na sa abala, humihingi ako ng paumanhin. Wala yun. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa pamilya Garcia. Dapat mong alagaan ng mabuti ang iyong sarili. Pakiusap, tandaan mong dumating ng maayos sa oras. Ito siguro ang anak ng pamilya Santos. Ang ganda-ganda. Lilia, halika, ipakilala mo kami. Ito ang tatay ko, General Manager ng Marketing Department ng Grupo Garcia. Siya ay personal na inimbitahan ni G. Garcia para dumalo sa handaan. Naiinggit ako, mabiyayaan ng pabor ng Grupo Garcia. Alam mo ba, may babaeng nahuling nagnanakaw at pinalayas. Nagwala pa nga sa mismong tarangkahan ng pamilya Garcia. Ang lugar ng pamilya Garcia ay puno ng mamahaling alahas at mahahalagang bagay. Madaling puntiryahin ng mga magnanakaw. Magnakaw sa pamilya Garcia, naghahanap lang yan ng gulo. Gagawin lang yan ng taong walang class. Tay, malapit kayo kay G. Garcia, di ba? Pwede mo ba akong ipakilala ng maayos mamaya? Siyempre naman. Sandali, ipakikilala muna kita sa ilang mahahalagang tao. Palawakin ang iyong pananaw. Salamat, Tay. Tatay, ito yung nambuli sa akin kanina, yung babaeng buntis. Buntis siya, nandito pa rin siya at nanggugulo kay Daniel. Para makalapit kay Daniel, todo ang effort niya. Sasabihin ko kay Daniel mamaya at ipapa-blacklist siya. Nakakahiya siya sa aming mga babae. Kung ako siya, hindi na ako lalabas ng bahay sa kahihiyan. Pero lakas ng loob niya na lumabas dito at magpahiya. Kaya, kailangan maging alerto tayong mga babae. Kailangan nating matutong rumespeto sa sarili. Humanap ng mabuting lalaki. Babaeng buntis, ito ang tatay ko, ang General Manager ng Daniel Garcia Group. Mabibigyan niya ako ng magandang buhay, hindi katulad mo. Buntis ka, nandito ka pa humahabol ng lalaki. Kawawa ka naman. Maligayang bat. Teka, punasan mo ang sapatos ko. Hindi ako katulong mo. Bakit ko pupunasan ang sapatos mo? Ako ang guest of honor ngayon. Kung gagalitin mo ako, sasabihin ko kay Daniel at tuluyan kang mawawala ng trabaho. Pinahahalagahan ni Daniel ang salo-salong ito. Hindi ko siya pwedeng guluhin. Ang sunod-sunuran mo. Hindi ba ito ang singsing ni Daniel? Baka siya ang asawa ni Daniel? Ma'am, ayos ka lang ba? Si Daniel ang hari ng mataas na lipunan. Paano siya magkaka-interes sa isang tulad niya? Maliban na lang kung ang bata sa sinapupunan niya ay kay Daniel? Imposible yan. Singsing ni Daniel yan sa kanyang daliri. Singsing ni Daniel. Hindi niya pinahahawakan yan kanino man. Paano napunta yan sa kanyang kamay? Hindi ba't sabi nila may nahuling nagnakaw kanina at pinalayas? Sigurado ako na yung tao ay yung maliit na buntis. Tama. Ikaw yung magnanakaw. Pinalayas na, nangahas pang sumingit ulit. Ano naman ang gusto mong nakawin ngayon? Maliit na babaeng buntis, ang lakas ng loob mo. Nangahas kang magnakaw kay Daniel. Magulong buhay pag nanakaw. At may dalang ligaw na bata sa tiyan. Paano nagkaroon ng ganong basura sa mundo? Mukhang walang malay at dalisay. Isa lang siyang... Walang hiya, malaswang babae. Ang klase ng babae. Na pinakaayaw ko. Hindi ako magnanakaw. Binigay sa akin ni Daniel ang singsing na ito. Sinasabi mo bang si Daniel ang nagbigay sa'yo ng singsing niya? Nakakatawa naman. Kung magdadahilan ka, dapat maniwala naman. Malamang nababaliw si Daniel sa pagkawalan ng gamit. Kunin natin yung singsing para sa kanya. Ibigay mo. Ako na ang magbabalik kay Daniel. Akin ito. Bakit ko ibibigay sa'yo?
Ang laki naman yan. Kapag ako mismo ang nagbalik kay Mr. Xuan, siguradong magpapasalamat siya sa akin. Akin yan, ibalik mo sa akin. Munting buntis, ang laki ng tiyan mo. Ilang buwan ka na siguro, ano? Anong ibig mong sabihin? Narinig ko sa mga tao na mahalaga ang prenatal education. Ang isang inang tulad mo na gumagawa ng napakaraming nakakasuklam na bagay ay magtuturo ng masasamang gawi sa bata. Ngayon mabait ang loob ko. Tuturuan kita kung paano kumilos ng maayos para ang anak mo ay hindi isinilang na peste. Lumayo ka sa akin? Dahil mahilig ka naman sa pagnanakaw, ngayon, babasagin ko ang kamay mong ito para matandaan mo ang araling ito. Bitawan mo ako. Isang social parasite na tulad mo ay nararapat lang naturuan ng leksyon. Ikaw ay kahihiyan sa aming mga babae. Puta! Munting buntis, magpakabait ka na mula ngayon. Naririnig mo ba ako? Tigil. Nandito ka na. Maria, Ang singsing. Kinuha nila ang singsing. ako na ang bahala dito. Sino ka ba? Magnanakaw siya. Ninakaw niya ang singsing ni G. Daniel. Kung makikialam ka sa kanya, magdudusa ka. Ninakaw? May babaeng nagnakaw lang mula sa pamilya Davis. Pinalayas siya ng mga gwardya. Yung babaeng buntis na yon, makinig ka, huwag kang makialam. At magdudusa ka rin. Babaeng walang hiya, nangahas pang magnakaw kay G. Daniel. Naipit na, nakapasok pa rin sa bahay ng mga Davis. Dinudumihan niya ang lugar na ito. Ang singsing na ibinigay ko sa asawa ko, ninakaw mo. Ibinigay mo sa kanya? Ito ang singsing ni G. Daniel. Huwag mong sabihing ikaw na si G. Daniel ngayon. Patay ka. Ikaw siguro ang lalaki na nakilala ng babaeng buntis na yon. Ito ang tatay ko. Ang kanang kamay ni G. Daniel. Isang taong hindi mo kailanman maaabot sa buong buhay mo. Paano mo ako papatayin? Anak mo. Gis Daniel, hindi ko na ituro ng maayos sa anak ko. Patawarin mo kami. Siya nga si G. Daniel. Munting buntis. Ikaw ba talaga ang batang misis ng pamilya ni Daniel? Mukhang kailangan linisin ang mga empleyado sa korporasyon ni Daniel. Kailangan ng mabuting paglilinis. Alex, tanggal ka na. Ginoong Daniel, pakiusap, nagmamakaawa ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pakiusap. Binibining misis, pakiusap, nagmamakaawa ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang pamilya ko ay hindi nag-aalaga ng asong hindi nakikilala ang kanyang amo. Ginoong Daniel, talagang alam kong mali ako. Lilia, mag-sorry ka kay Ginoong Daniel ngayon din. Ang taong dapat niyang pagsoryan ay ang aking asawa. Bakit ako magsusorry? Sa babaeng buntis na ito? Tumahimik ka, tanga ka. Ang ingay. Ilabas sila. Ang asawa ko, ayaw niyang makita sila. Ginoong Daniel, mali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pakiusap. Binibining misis, talagang alam kong mali ako. Hindi na ako maglalakas loob na gawin yun muli. Ganti ng tadhana, di ba? Lilia, karapat-dapat ka dito. Palayasin silang lahat at pati na rin ang sinumang nambuli sa ginang kanina. Kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan. Ginoong Daniel, mali ako. Ginoong Daniel, maawa ka sa akin. Dalin silang lahat. Maria, pasensya na. Abala ako sa paghahanda ng bangkete kaya hindi kita naasikaso. Ibig mong sabihin, ang bangketeng ito ay inihanda para sa akin? Siyempre naman. Kaya ang sanggol sa kanyang tiyan ay kay Ginoong Daniel. Napakaswerte niya. Ginagamit niya ang bata para umangat sa lipunan. Naisip na niya ang lahat. Kahit mag-asawa si Ginoong Daniel ng ibang babae, ayos na ang buhay niya habang buhay. Hindi ko inaasahan. Mukha siyang napakapangkaraniwan pero napakatuso niya. Maria Santos ang binibining may-ari ng pamilya Davis. Sino mang maglakas loob na chismisan siya sa likod niya o magkalat ng chismis, ay kaaway ko. Ako si Daniel Garcia. Para sa akin talaga ang handa na ito. Ginoong Daniel, narito na siya. Ang bilis?
Sabi niya, kung hindi mo siya personal na sasalubungin, hindi siya papasok. Kailangan kong makipagkita sa isang tao. Magpabenta ka muna. Daniel Garcia, sino ba ang napakahalaga sa'yo? Na kailangan mo siyang personal na salubungin? Ngayon, magiging kawili-wili na ito. Si Claire ay ang paboritong-paborito ng pamilya Davis. Itinuturing nila siyang parang salamin. Natatakot silang mabasag siya. Kung gusto niya ang mga bituin sa langit, kukunin iyon ni Ginoong Daniel para sa kanya. Lagi siyang sinaspoil. Ang masaklap pa, ayaw niya kapag may kapareho siya ng gamit. Alam mo kung ibang bagay baka pwede pa. Pero sa lahat ng bagay, kwintas pa. Laging suot ni Claire ang mga kakaibang piraso. Ngayon, hindi na natin alam kung sino sa kanila ang may suot ang peke. Hindi ba halata? Siyempre, iyong babae. Noong isang beses may nagsuot ng mga hikaw na kahawig ng kay Kevin. Sa huli, hinila mismo mula sa kanyang mga tainga ang mga hikaw. Nakakatakot talaga ang eksena. Hindi ko talaga karapat-dapat ang mga bagay na ito. Hindi ako kailanman naging sapat para sa kanila. Ang ganda-ganda niya. Ang kwintas ko na ito, peke ito, di ba? Anong ginagawa mo? Dapat magpalit ako ng ibang kwintas. Huwag mo nang intindihin. Malamang tapos na siya ngayon. Tiyak na hindi siya pababayaan ni Claire. Sino ba siya para magmalaki? Naglakas loob pang magsuot ng kaparehong kwintas ni Kevin. Claire, tingnan mo. Kapareho ng suot mo ang kanyang kwintas. Tiyak na peke ang sa kanya. At naglakas loob pa siyang isuot. Nakakakahiya talaga. Kung ako siya, isasabit ko ang sarili ko gamit ang kwintas na yon. Tumigil kayo. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Naglakas loob pang magchismis sa harap ko. Panoorin ninyo kung paano ko puputulin ang mga dila ninyo at ipapakain sa mga aso. Ang kwintas ay inihanda ko para kay Maria. Kapag narinig ko pang may masabi kayo tungkol sa kanya, pupunitin ko ang mga bibig ninyo. Mr. Garcia, ang mga bagay na ipinapaghanda ninyo sa akin ay handa na. Apura. Ganun talaga siya. Sobra ang pagiging spoiled. Huwag mo nang isipin. Kailangan kong lumayo sandali. Magkita na lang tayo mamaya. Ang kwintas na ito ay alahas na espesyal kong pinili. Ipinasadya sa isang taga-disenyo sa ibang bansa. 2 piraso ang ipinagawa ko na magkapareho talaga. Anong? Tim, anong ibig mong sabihin? Alam ko na, talagang napakaganda mo kapag suot mo ito. Mas maganda pa kaysa sa akin. Paano ako makakapantay sa'yo? Napaka-elegante mo. Ikaw at si Daniel ay talagang bagay na bagay. Ano, malamang nagkakamali ka. Ikaw at siya. Kapatid ko siya. Ate, hindi mo ba naisip na magkasintahan ng kapatid ko at ako? At nagselos ka, di ba? Claire, huwag mo siyang asarin. Kuya. Akala ni ate ay magkasintahan tayo. Lihim siyang nagseselos. Hindi ako nagsiselos. Maria, ang salo-salong ito ay espesyal na inihanda para sa iyo. Pero, hindi ba't sinabi mo na magpapakasal ka sa tunay na babae ng pamilya Garcia? Espesyal ka pang naghanda ng singsing. Maria, mahal ko. Ikaw lang. Maria, ganyan talaga ang kuya ko. Lahat ng problema kinikimkim niya. Pero alam kong talagang nagmamahal siya sa'yo. Ito ang unang beses na nakita kong nagpakita ng ganito kalalim na pagmamahal ang kuya ko sa isang babae. Tama po, ma'am. Alam po ni Mr. Garcia na binubuli kayo sa eskwelahan. Agad niyang inayos ang handaang ito para lang ipaalam sa lahat na kayo ang nag-iisang dalaga ng pamilya Garcia. Walang sino mang makakapagbuli sa inyo. Maria, nagdadalang tao ka na ng anak ng pamilya Garcia. Ibig sabihin, ikaw ang pinakamahalagang yaman ng pamilya Garcia. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Kapag nagkamali sa'yo ang batang ito, palalayasin ko siya sa pamilya Garcia. Kuya, bilisan mo, isuot mo na ang singsing. Daniel, salamat.
Maria, hindi ba dapat tawagin mo na siyang asawa mo ngayon? Tama po ma'am, nakasuot na ang singsing. Si Mr. Garcia ay naghihintay lang na tawagin mo siyang asawa. Maria, wag mo silang pansinin. Pwede mo akong tawagin kahit ano. Salamat, asawa ko. Maria, napakaswerte mo sa napangasawa mong kuya. Mas matanda siya kaya marunong siyang mag-alaga ng babae. Sinong tinatawag mong matanda? Gago. Ipinahamak mo ang pamilya natin. Lumayo ka sa harap ko. Mula ngayon, hindi ka na anak ng pamilyang ito. Tatay. Si Maria Santos. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Hindi ko siya palalampasin. Maria, ayos ka lang? Okay ka lang ba? Hindi. May natamaan lang ako ng hindi sinasadya. Basta okay ka lang. Daniel, noon wala pang nagmalasakit sa akin ng ganito. Salamat sa pagiging mabuti mo sa akin. Asawa na kita ngayon. Ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ikaw ay nasa 3rd trimester na ngayon. At maraming bagay ang mahirap. Gusto mo tulungan kita maligo? Tutulungan mo akong maligo? Ayaw ko yun? Hindi pa ako naliligot? Hindi. Ano ang hindi? Wala lang. Maria, ang ganda-ganda mo ngayon. Ha? Pero nagtanggal na ako ng makeup. Hindi pa. Alam ko ang limitasyon ko. Hindi ka madaling makagalaw ngayon. Sige, paglalagyan ko ng tubig ang paliguan mo. Mula ngayon, ako na ang bahala sa mga bagay na ito para sa iyo. Ikaw na ang humiga sa kama, ako na sa sopa. Hindi pwede. May trabaho ka sa araw, hindi ka pwedeng matulog sa sopa. Kailangan mong magpahinga. Siguro sa kwarto ng bisita na lang ako matutulog. Nandito ako para alagaan ka ngayon. Nasa mahalagang yugto ka. Kapag iniwan kitang mag-isa sa gabi, hindi ako mapalagay. Narinig ko, magkahiwalay daw ang tulog ng binata at ng kanyang asawa. Ano kaya ang nangyayari? Malapit ng manganak ang dalaga. Ang hirap siguro para sa kanya. Maraming lalaki ang nagloloko kapag buntis ang asawa nila. Oo, malapit ng manganak ang binibini. Hindi makakaya ng binata. Alam mo na, paano siya makakapigil? Dapat mag-ingat ang binibini. Maraming lalaki ang nagloloko kapag malapit ng manganak ang asawa nila. At napapaligiran ng binata. Ng magaganda at mayayamang babae. Kung ako ang nasa kalagayan niya, hindi ko rin mapipigilan ang tukso. Malamang ang binata ay hindi ganoong klaseng lalaki, di ba? Lalaki pa rin ang binata. Hindi mapigilan ng mga lalaki ang kanilang pagnanasa. Kayong dalawa, hindi nagtatrabaho ng maayos. Anong pinag-uusapan ninyo dito? Si Daniel ay tiyak na hindi ganoong klaseng tao. Tiwalang-tiwala ako sa kanya. Magandang araw po, Binibini. Ginang Reyes, gusto kong pumunta mamaya sa tindahan ng mga gamit pambata para bumili ng ilang gamit para sa mga anak. Opo, Binibini. Handa na po ako agad. Anong ginagawa mo dito? Malapit na ang iyong petsa ng panganganak. Bilang iyong asawa, dapat kasama kita palagi, sa tabi mo. Magandang araw po. Kayo po ang isa sa aming pinakamahahalagang kliyente. Magpapadala kami ng isang tao para magbigay ng dedikadong serbisyo sa bahay ninyo. Kung maaari po, sumama po kayo sa akin para maitala ang inyong impormasyon. Babalik ako agad. Ginoo, ang isang babaeng buntis tulad niya ay hindi pa nakakapagbigay ng kasiyahan sa iyo sa mahabang panahon.
di ba? Malamang nababaliw ka na, no? Bahan, Neil. Bakit ang tagal? Ayos lang po, Ginoo. Naiintindihan ko kayo. Ang tiyan ng asawa ninyo ay puno ng mga marka ng pag-unat. Malamang nakakadiri rin siya sa iyo, di ba? Mahal, kaya narito ka para makita siya. Umalis ka na. Binibini. Doktor, kahit ano ang gawin, kailangan mong iligtas siya. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin. Iligtas si Ray. Iligtas ang sanggol. Ang sanggol ang inahingi. Maria, huwag kang mag-alala. Ikaw at ang sanggol ay magiging maayos. Bilis, bilis, bilis! Magiging maayos din ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Napakaabala ko sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Napabayaan ko siya. Daniel, napakahirap ng panganganak para sa isang babae. Napakabigat talaga. Bakit hindi mo inalagaan ng mabuti si Maria? Walang hiya ka. Kung may mangyari man kay Maria at sa sanggol, kung may mangyari man sa kanila, sumama ka na lang sa kanila at humingi ng tawad. Doktor, kumusta na siya, doktor? Ligtas ang ina at ang sanggol. Maligayang bati, G. Garcia. Kambal sila pero medyo mahina pa ang ina. Kailangan niya ng maraming pahinga. Bakit? Si Maria ang naging minamahal na asawa. O pamilyang Garcia, habang ako'y naiwan dito sa kalye na namamalimos. Maria Santos, maghihiganti ako. Sofia, anong ginagawa mo dito? Parang gusto kitang makita. Nanay mo. Gusto kanyang makita. Anong nangyayari sa kanya? Na-diagnose ang nanay mo ng cancer. Wala na siyang isang buwan na lang. Gusto kanyang makita sa huling pagkakataon. Ngayon, ang pinaka-inaalala niya ay ikaw. Ayos lang siya. Paano siya biglang nagkasakit? Hindi ka nagsisinungaling sa akin, di ba? Kung ayaw mong makita siya, sige. Siyempre, tunay na inam mo siya. Hindi akin. Maria, pakiusap, nagmamakaawa ako. Sumama ka sa akin para makita ang nanay mo. Kahit papaano tunay na ina mo siya. Maria, nagkamali ako. Pasensya na. O di ba? Sabi ko sa iyo totoo. Tara, umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Bakit wala pa rito ang anak mo? Wow. Hoy! Saan ka pupunta? Sofia, nagsinungaling ka sa akin. Sofia, bitawan mo ako. Gusto ko nang umuwi. Hindi madaling dayain ka para pumunta rito. Akala mo hahayaan kitang umalis? Maria Santos, may anak ka na. Panahon na para magpakasal. Hindi problema ng matandang ito na gamit ka na. Binayaran niya ang buong dowry. Anong tinatakbuhan mo? Wow, ang babaeng may anak na ang sexy nga ng katawan. Lumayo ka sa akin. Aray. Bitawan mo ako. Maria Santos, alagaan mong mabuti si Mang Liu. Magiging mabuti siya sa'yo. Bitawan mo ako. Liu, ang galing mo. Ang bata-batang babae nakakuha ka pa. Pare, ito ay pinaghirapan kong makuha. Maglibang tayo ngayon. Sige. Sumama ka sa akin at hindi kita pababayaan. Hindi ko akalain. Sa edad natin, makakalaro pa tayo ng ganito kabata. Sasarap ang buhay natin ngayon. Sobra. Mahal, halika makipaglaro ka sa amin. Nawawala ang binata at ang kanyang asawa. Anong nangyari? Hinahanap na namin ang buong ospital. Pero hindi namin mahanap ang binibini. Alerto ang lahat kaagad. Kahit baliktarin pa natin ang buong lungsod, kailangan kong mahanap ang asawa ko. Tara na. Kidnap ito. Nilalabag mo ang batas. Ibinenta ka na ng nanay mo sa akin. Akin ka na. Anong kidnap? Nanay, anak mo ako para lang sa 300,000 piso? Ibabenta mo ako sa isang matandang lalaki? Tao ka ba talaga? Kahit natunay kang anak ko, ano naman?
Sa loob ng mahigit 20 taon, hindi ka naman kasama ako. Malayo na ang loob natin sa isa't isa. Si Sofia lang ang tunay kong anak. Nanay, kung kailangan mo ng pera, maibibigay ko sa'yo. Pakiusap, hayaan mo na lang akong umalis. Maria, gusto ko lang pasakitin ang buhay mo. Mag-enjoy ka na lang dyan. Kapag nakuha na namin ang dote, aalis kami ng bansa at hindi na babalik. Tara na. Lumayo ka. Halika rito, babae. Halika rito, babae. Huwag kang lalapit. Sige. Huwag mo akong hawakan. Hindi kita hahawakan. Huwag mo akong hawakan. Ang babaeng ito, bakit ang hirap-hirap mo? Matututo yan pag nabugbog. Tama ka, hayop lang yan. Ang suwail dapat bugbugin. Masakit to. Patugtugin ang musika. Magsaya tayo, mga pare. Iha. Tanggapin mo to. Tuturuan kitang maging suwail. Matututo kang makinig nito. Sabi ko matututo kang makinig nito. Tumatakbo? Halika rito. Iginagalang kita, tapos itinatapon mo lang. Ngayon, alam mo kung sino ang boss, di ba? Daniel, tulungan mo ako. Hindi! Bugbugin kita hanggang mamatay. Daniel? Umalis ka. Sino ka ba? Hindi mo ba nakikita na abala ako? Hoy! Nandito ka na? Huwag kang matakot, nandito na ako. Patayin sila. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ako? May negosyo ako sa... Daniel ng Murong Group. May lakas ka ng loob na guluhin ako. Papakiusapan ko si Daniel na asikasuhin ka. Ngayong araw, walang sino man ang makakapagligtas sa iyo. Gawin mo. Aray. Ay! Binugbog mo ako? Hoy, akala mo nagbibiro ako? Tatawagan ko si Daniel. At tapos ka na. Kung alam mo ang ikabubuti mo, lumuhod ka at humingi ng tawad. Pagkatapos, hihilingin ko kay Daniel na patawarin ang mga miserable mong buhay. Gusto kong malaman kung paano mo ako papatayin ngayong araw. Hintayin mo lang. Daniel, iligtas mo ako, Daniel. Daniel, nasan ka? Iligtas mo ako, Daniel. Daniel, iligtas mo ako. Dan, ikaw si Ginoong Daniel. Ako. Linisin mo ito. Hoy, Ginoong Daniel, nagkamali ako, hindi ko dapat ginawa. Talagang hindi ko alam. Babae mo pala siya. Kung alam kong sa iyo siya, kahit 100 lakas ng loob. Hindi ako maglalakas loob, Ginoong Daniel. Ang ingay, tigilan mo siya. Daniel, siya lang ang may gawa. Wala akong kinalaman. Oh. Si Liu lang ang may gawa. Wala akong alam. Ginoong Daniel, nagkamali ako. Ginoong Daniel, mali ako. Hindi ko dapat, Ginoong Daniel. Maingay dito, samahan na kita pa uwi. Ginoong Daniel, tulungan mo ako. Ginoong Daniel, nagkamali ako. Ginoong Daniel, nagkamali ako. Ginoong Daniel, tulungan mo ako. Ginoong Xuan. Ilabas ninyo sila. Aray. Huwag kang matakot. Mula ngayon, wala nang mananakot sa iyo kailanman. Ate, ano ang gagawin natin sa mga salot na ito? Aminin mo ang lahat ng ginawa mo. Magpakatotoo ka. Wala akong dapat aminin. Maria, habang buhay ako, hindi kita palalayain. Dati, pinatawad ko kayo dahil kay Maria. Ahas pala ang inalagaan ko. Dalhin niyo sila. Walang dapat mabuhay. Opo, sir. Daniel, kung papatayin mo kaming mga matatanda na lang. Huwag mong galawin si Sofia. Ako ang tunay mong anak. Bakit ganyan ka kabiyas? Mahalaga ang buhay ni Sofia, ang sakin hindi. Paulit-ulit akong sinaktan ni Sofia, pinagtatanggol mo pa rin siya. Naalala mo ba ang nararamdaman ko? Ma, ako ang anak mo sa dugo't laman. Huwag mo akong tawaging ma. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Hindi ka nawawala. Iniwan kita sa tabi ng kalsada ng sadya.
Bakit? Bakit mo ako iniwan? Nang ipanganak ka, mahal na mahal ka namin. Pero sabi ng manghuhula, isusumpa mo raw ang magulang mo mula nang maipanganak ka. Lalong humina ang katawan ko dahil sa'yo lahat yan malas. Kaya humanap ako ng liblib na lugar at doon ka iniwan. Akala ko, hindi ka na mabubuhay. Ang tibay mo pala. Ano ka pa kundi isang sumpa? Nakakatawa. Sa mundong ito, may mga magulang palang tulad ninyo. Dahil sa isang walang kwentang dahilan, pinatay ninyo ang sarili ninyong anak. Ganun pala ang nangyari. Ayoko nang makita sila kahit kailan. Mga gwardya, Dalhin niyo sila. itapon nyo. Mapa. Maria, nasaktan ka ba? Ayos lang ako, Lola. Kasalanan nila ang lahat. Huwag kang malungkot. Mula ngayon, pamilya mo na kami. Pamilya ko na kayo ngayon. Lola, nasaan ang mga bata? May nag-aalaga sa kanila. Halika, sumama ka sa akin. Binibining Maria. Lola, ano ito? Ito ang espesyal kong inihanda para sa aking mga minamahal na apo. Isang maharlikang yaya at isang world-class na nutritionist. Mula na ngayon, sila ang ganap na mananagot sa pag-aalaga sa aking mga minamahal na apo. Pero sobra naman ito. Maria, marami kang pinagdadaanan sa pagbubuntis at hindi namin mahati ang pasan mo. Pero kapag ipinanganak na ang mga sanggol, ako na ang bahala sa lahat. Mula noon, masaya ka na lang mag-enjoy bilang binibini ng pamilya Garcia. Salamat, Lola. Ate, may regalo rin ako para sa'yo. Maria, may regalo ako para sa'yo. Ang mga ito ay... Espesyal akong kumuha ng mga top designer para gawin ito ng eksklusibo para sa'yo. Iisa lang ang mga ito sa buong mundo. Kapag nangyari na ang kasal mo at tatagal ito ng 4 na araw, ang 4 na wedding dress na ito, pwede mong suotin lahat. Claire, ako ba ang ikakasal o ikaw? Bakit mas excited ka pa kaysa sa akin? Kasi napakaganda ni Maria. Gusto ko lang ibigay sa kanya ang pinakamagandang lahat ng bagay. Si Maria ngayon ang pinakamatalik kong kaibigan. Ano ba ang alam mo? Pero kakapanganak ko lang. Hindi pa bumabalik ang figure ko. Malamang hindi ako magkakasya sa alinman sa mga dress na ito. Naisip ko na yan. Ang taong ito ay celebrity level na postpartum recovery specialist. Maria, ginagarantiya ko na pagdating ng panahon, magiging napakaganda mo hanggang sa bawat hibla ng buhok mo. Salamat, Kevin. Wala yan. Gastos naman ng kapatid ko ang lahat. Kuya, ikaskas mo na ang card. Sige. Ngayon, anyayahan natin ang bride at groom na magpalitan ng singsing. Salamat. Daniel, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Sa live batas. Nakalimutan mo na naman. Pamilya tayo. Hindi na kailangang magpasalamat. Tama, pamilya tayo. Siyempre dapat magtulungan tayo laban sa mga ibang tao. Ngayon ay narating na natin ang bahagi kung saan hahalikan ng groom ang bride. Teka. Maria, hindi ka nagsisisi, di ba? Kung ayaw mong pakasalan ng kapatid ko, ayos lang. Pero kapag umalis ka, pwede ba akong isama mo? Ma'am, huwag naman po ninyong takutin ng ganyan si Mr. Daniel. Tingnan mo, naputla siya sa takot. Maria, ito ba ang sorpresa mo para sa akin? Daniel, naghandog ka ng napakaraming regalo para sa akin. May inihanda rin ako para sa'yo. Daniel, pakakasalan mo ba ako? Ayaw mo?